Magandang araw mga ka-agri! Welcome to Agri Dapat, ang podcast kung saan agrikultura ang bida. Dito natin pag-uusapan ang agricultural growth, resilience, at innovation for development. Mga kaalaman at kwentong tunay na makakatulong sa ating mga magsasaka, agripreneurs, mangingisda at sa buong bayan. Mga bagong teknolohiya, makabagong pamamaraan at kwento ng tagumpay mula sa sektor ng agrikultura. Handa ka na bang magtanim ng bagong kaalaman? Tara, samahan niyo kami sa Agri Dapat! Welcome back to Agri Dapat, your go-to podcast for everything about agricultural growth, resilience, and innovation for development. Ako po si Mochon Laran, yung inyong mga kasama para sa episode na ito. Ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan, ang isa sa pinakamalapit na issue sa sikmura ng bawat Pilipino, ito ay ang bigas at pag naluto ay kanin. Ang rice industry ay isa rin sa importanteng sektor sa agrikultura ng Pilipinas. Kasama po natin ngayon ang Administrator ng National Food Authority o NFA na isa sa government-owned and controlled corporations na under po sa Department of Agriculture. Aalamin po natin mga kaibigan, gaano kahalaga ang papel ng NFA sa buhay ng mga magsasaka at sa buong industriya ng bigas. Good day po Administrator Larry Lacson. Welcome po sa Agri Dapat Podcast. Hi, good day Monchet, and I'm happy to be here para makipagkwentuhan sa'yo. Okay, let's start the ball rolling. Anyway, Admin Larry, ano ba ang NFA? Ano ba ang function talaga ng NFA? Okay, ang NFA, minsan napapagkamalan nila na parang napakalaking role niya, no? As a government agency and as a GOCC. Pero ang NFA, sa totoo lang, kami ay isang buffer stocking agency lamang. Ibig sabihin po niyan, kami po ay taga-imbak ng bigas na binili namin sa magsasaka upang pagdating po ng kalamidad or emergency ay meron pong huhugutin ang gobyerno, no? Para po ay ito'y pwedeng ipamahagi through DSWD or yung Office of Civil Defense. And of course, yung mga local government units natin pwedeng kumuha or bumili ng bigas sa NFA sa murang halaga during calamities and emergencies. Yan si NFA. Pero Admin, ngayon po kasi ang NFA ay kumbaga napakahalaga ng papel ngayon kasi sinasabi nga ni Secretary Kiko Chu Laurel Jr. na meron tayong, nasa ilalim tayo ng National Emergency on Rice. So, kailangan natin ilabas yung mga nakaimbak o mga nabili ng NFA sa ating mga magsasaka. Tama, oo, no? Pagkakadeklara ng food security emergency, para mailabas natin yung ating stocks ng bigas. Sa totoo lang, as we speak right now, ang stocks natin nasa 296,000 metric tons. Equivalent milled rice, marami po yan. Almost 9 days na ng ating requirement. No? Mapapakain niya ng buong Pilipinas sa 9 na araw. So, importante ito na makalabas ang ating stocks upang sa gayon, una, makabili ng murang bigas ng ating mga kababayan, no? 33 pesos or hanggang 35. Pangalawa, ito yung mas importante, no? Yung makapagbenta ang ating mga magsasaka ng palay sa atin dahil luluwag ang ating bodega. Sa ngayon, medyo puno o nalilimitahan ng kakayahan ni NFA na bumili ng palay sa ating mga magsasaka. So, yun ang napakainam na magagawa nitong food security emergency. Pero ngayon din, harvest season na kumbaga yung ating mga magsasaka, nagsisimula na silang mag-ani. So ano yung role? Kasi nasabi nyo kaya bumibili ang NFA ng palay sa ating mga magsasaka. So ano pong hakbang ng ginagawa ngayon ng NFA? Sa ngayon, ang talagang hakbang na ginagawa namin ay kung paano mapaluwag ang bodega. Una, pinapagiling na namin lahat ng aming palay na stocks. At nung sa gayon, lumuwag talaga ang bodega kasi 63% lang naman ang milling recovery. So, meron walang mga 37% no, sa space. Pangalawa, naghahanap din kami ng mga mahihiram na warehouses sa LGUs,
sa mga FCAs o yung co-ops and associations, no, na willing magpahiram sa atin. At yung pangatlo, nagre-renta din kami kung kinakailangan as a last resort. So yun yung mga paghahandang ginagawa natin. Paghahanda rin na inaayos din natin yung ating mga warehouses, no, nire-repair ito. A total of 136 warehouses nationwide, nire-repair natin so that magamit natin ito na imbakan, no? So we're hoping na matapos ito agad-agad in time naman for the next harvest season, itong darating na yung tag-ulan, no? So yan yung mga paghahanda ng inyong NFA. Pero admin, ang isang balang na question ngayon, paano ang mga magsasaka na makakapagbenta sa NFA? Paano yung iba na, kumbaga, anak, ikaw naman magtanim. So, syempre, si anak nakapagtanim, tapos mag-harvest. So, saan siya pwedeng lumapit? Saan niya makikita ang mga NFA warehouses na pwede niyang pagbetan? At isa pa, pinaka-importante ito mga kaibigan, magkano ang presyo o buying price ng NFA sa mga palay ng ating mga magsasaka? Okay, no? Saan makakapagbenta ang ating mga magsasaka, no? Marami tayong mga warehouses na namimili tayo, no? In fact, almost 300 itong warehouses natin nationwide. Alamin lang nila sa kanilang mga lokalidad kung nasaan yung pinakamalapit, no? Doon sila pwedeng pumunta upang ibenta yung kanilang palay. And isang magandang good news, kung ikaw ay nagtatanim ng palay, no? Ang bilihan po natin ng palay ngayon sa NFA ay 24 pesos kada kilo kapag ito ay tuyo at malinis. Kung hindi naman, walang kakayahang magtuyo, 18 pesos ang ating bili dito. Ibang mga LGUs or localities, nagpo-provide din ng incentive pag nagbenta kayo sa NFA. Ito yung tinatawag nating Palay Marketing Assistance by LGUs, no? Yung PALGU, no? Alam ko sa Bicol, merong 7 pesos per kilo ang binibigay. Merong 5 pesos per kilo. Pinakamababa dito, 1 peso per kilo. So, meron po yan, alamin sa inyong mga lokalidad upang alamin natin kung ano yung mas magkakaroon ng ganansya itong ating mga magsasaka. Admin, marami sa ating mga magsasaka mga kaibigan, yung nasa far lang barangays, yung medyo malalayo. Ang NFA ba ay meron pa rin umiiral na yung mobile buying? Mobile buying, no? Okay, ganito, meron pa rin yan. Pero we have to admit, very limited ang kakayaan natin yan. That's why humihingi rin tayo ng tulong sa mga kapatid natin, regional offices ng DA, no? Kung may mga spare truck sila, including mga LGUs, minsan nalalambingan natin yan, nagpapahiram sila ng truck para pick upin yung mga palay ng ating mga magsasaka. So, itong mga ito, alam natin, limited tayo ngayon, but we are investing a lot this year and next year. Ngayong taon na to, 83 na ELF truck na pwedeng pumasok sa mga bukirin ang ating bibilhin. Sa susunod na taon, around 68, no? Or less than 70, ang bibili naman natin na truck para lang at least meron tayong gagamitin sa pagbili sa mga kanayunan or sa mga kabukiran. Hindi lang yung sa NFA warehouse tayo namimili. So, lahat ng ito ginagawa natin so that in the future, in the next 1 or 2 years, mas mainam na at mas makakapunta tayo sa mga bukirin. Ayun. So, admin, wala na tayong oras, pero ano bang gusto mong ipaabot sa ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, lalo na yung mga nagsimula ng mag-harvest ng kanilang mga palay? Go ahead po. Oo, sa ating mga kamagsasaka, mga tatanim ng palay, samantalahin po natin ang ating presyo ngayon. Napakaganda po. Mainit ang panahon. Magandang magtuyo ngayon. Sayang naman, patuyuin po natin ang palay natin at ibenta sa NFA at nang sa gayon makuha natin yung maximum benefit ng pinagpaguran natin. 3 hanggang 4 na buwan nating binunuyal bago tayo mag-harvest. Dapat kayo ang makinabang, no, dito sa inyong pinagpaguran. Ang NFA ay bukas ang pinto para sa inyo. Meron kaming mga fast lane for small farmers, 50 bags and below kung gusto niyo mas mabilis. So, halina kayo. Tangkilikin na natin to. Yung gobyerno, ang NFA, dito na natin ibenta ang inyong mga palay.
Tandaan niyo mga kaibigan na punta lang po kayo sa mga warehouses ng National Food Authority. Maganda po ang presyo, hindi po kayo babaratin at nakatitiyak po kayo na kitang-kita po ang inyong magiging kita sa pagbebenta ng pallet. Muli mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong oras at sana po ay nakapagbigay kami ng informasyon lalo na sa ating mga magsasaka at yung mga mamimili po, yung mga local government units. Pagkakataon nyo na po ito na makabili o makakuha ng murang bigas, 33 pesos, Tama. na pwede nyong makuha sa NFA through Food Terminal Incorporated. At syempre po, ay ito yung maibibenta nyo sa inyong mga kababayan sa halagang 33 Hanggang hanggang 35. 35 pesos per kilo. Muli ito po si Mochot Laranyo. Magandang araw po sa inyo lahat. Muli, maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa Agri Dapat. Mga bagong impormasyon na makakatulong sa inyong pagsasaka, pangingisda, agribusiness o advokasya para sa sektor ng agrikultura. Kaya, huwag kalimutang i-follow kami para sa mga susunod pang episode kung saan patuloy tayong magtatanim ng kaalaman at aani ng tagumpay. Like and follow us on Facebook at DA Central Philippines at Sec Kiko Chulaurel sa kanyang Facebook at TikTok account. Sama-sama nating subaybayan ang kanyang mga inisyatiba at adhikain para sa agrikultura. Hanggang sa muli, dito lang sa Agri Dapat.